Alam mo, ang mga katulad mong kasambahay, hindi dapat kinaaawaan. Tama na ho. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Nababaliw na kayo. Anong sabi mo? Ako? Nababaliw? Hindi ako baliw. Dugo? Hindi maaari. Hindi ka pwedeng mamatay. Gumising ka! Gumising ka, sabi! Buwisit! Hindi ako pwedeng makulong. Hindi. Anong gagawin ko? Walang pwedeng makakita sa'yo. Hindi mo rin makakalimutan ang gabing ito. Gusto kong baunin mo to bago ka tuluyang lumusong sa impyerno. Ipaparanas ko sa'yo kung paano ang pakiramdam ng minamaltrato na higit pa sa kung paano pinatay si Ivana. Kamatayan ang nararapat sa'yo, matanda ka. Total, hindi mo naman mapagbabayaran sa kulungan ng kasalanan mo. Ako na lang ang tatapos sa kasamaan mo. Maraming beses kong sinubukan na pagalingin ka, ngunit wala namang pagbabago. Ang sumpa ay mananatiling sumpa. Hanggat sariwa pa ang sakit at galit sa puso ng mambabarang, hindi rin basta-basta mapapawalang bisa ang sumpang yon. Taon 2018, Quezon. May kataasan na ang sikat ng araw habang nagliligpit ng mga damit na tinupi ng kanyang kasambahay, si Christy. Napansin niya na may maliit na mantsa sa isa sa kanyang puting damit. Napakuyom agad ang kanyang kamao at hindi na umimik pa. Dumiretso sa kusina at isinubsob ang muka ng dalaga sa palanggana na may tubig at bula ng sabon. Lahat na lang ng gamit ko sinira mo. Inutil ka, bobo! Maski simpleng paglalaba, hindi ka marunong. Sayang lang ang sinasahod ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng kasambahay na walang alam na trabaho. Lumayas ka! Lumayas ka ngayon din! Pero bukas na po ang sahod ko. Baka naman po pwedeng ibigay niyo sa akin kahit kalahati lang. Kailangan ko po kasi ng pera. May sakit po yung tatay ko. Ano naman ngayon kung may sakit ang tatay mo? Poproblemahin ko pa ba yon? At saka bakit kita sasahuran? Sa dami ng kapalpakan mo sa pamamahay ko, kulang pa ang sahod mo na pambayad sa lahat ng gamit na sinira mo at perang kinukupit mo sa akin. Ay, hindi po totoo yan. Hindi naman po talaga si Rayong... aray, bitiwan niya po ako. Ito na ang huling beses na sasabihin ko sa iyo to kung ayaw mong ipakulong kita. Alam mo ba na ngayon din, pwede kitang ipadampot sa mga pulis? Kapag nangyari yon, siguradong mabubulok ka sa kulungan dahil wala namang pampiyansa ang tatay mo. Ano? Lalayas ka o ipakukulong kita? Darating ang araw na makakahanap rin kayo ng katapat ninyo. Napakasama ng ugali nyo. At kahit sino pang kasambahay, hindi tatagal sa ugali nyo. Aalis na ho ako at bahala ng karmang maningil sa inyo. Sasampalin pa sana yun ng matanda nang bigla niyang sinangga ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit, sabay tinitigan niya yon ng masama. Sabay binitawan at agad na tumungo sa maliit na silid para kunin ang isang may katamtamang laki ng bag kung saan nakalagay ang kanyang mga damit. Hindi mapigilang humikbi ng dalaga habang naglalakad palabas ng bahay, samantala ang salbahing matanda ay tuloy pa rin sa pagsasalita ng kung ano-ano. Salaula, magnanakaw! Hindi kita kailangan sa pamamahay ko! Pagkalabas ng dalaga sa may gate, ay siya namang pagparada ng isang pamilyar na sasakyan. Agad na bumaba ang binatang anak ng matandang amo nito na si Daryl. Isa yung piloto at madalas ay namamalagi yon sa sarili niyang kondo na malapit lamang sa airport. Maswerte na kung umuuwi ito 1 o 2 beses sa isang buwan. Kapag maraming emergency flights ay may pagkakataon na hindi yun nakakauwi sa bahay ng kanyang ina. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng dalaga ang nangyari. Hindi naman yon pinigilan pa ng binata. Inabutan niya rin yon ng pera na higit pa sa sahod nito bilang tulong at pagkatapos ay humingi pa yon ng paumanhin. Malugod namang nagpasalamat ang kanilang kasambahay bago tuluyang umalis.
Ay, si Mami talaga, hindi na nagbago. Akala mo naman napakadali maghanap ng katulong ngayon. Nadatnan niya pang nagsasalita ng paulit-ulit ang kanyang ina na noon ay hindi pa rin humuhupa ang galit. Ang kapal ng mukha para magnakaw at sirain ang mga gamit ko. Aba, anong akala niya sa akin? Bulag at gumagawa ng kwento? Mga hampas lupang mapagsamantala. Hindi ako makakapayag na magpatira ng isang magnanakaw sa bahay na to. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Mi, ano na naman ba yan? Bakit galit na naman kayo? At saka, ano na naman ang ginawa niyo kay Lia? Kawawa naman yung... Kawawa? Bakit? Ano na naman pagpapaawa ang sinabi niya sa'yo? Di mo ba alam na pinagnanakawan at... Mi, sa loob ng 1 taon nakakatatlo at mahigit pang kasambahay tayo. Tapos, lahat ng yun, magnanakaw? Baka naman... Ano? Sinasabi mo bang sinungaling ako? Aba, hindi dahil malaki ka na, may trabaho ka na, ay ginaganyan-ganyan mo na lang ako. Minsan ka na nga lang umuwi ay... Mi, look, hindi ako galit sa'yo at hindi natin kailangan mag-away, ha? Sinasabi ko lang po na baka kailangan nyo rin ng konting simpatya para sa ibang tao, lalo na sa mga nagiging kasambahay natin at habaan nyo rin ng pasensya. Kasi kung hindi, walang tatagal na kasambahay. Alam nyo naman na hindi ako kampante na wala kayong kasama dito. Oh, siya, pakis na nga sa Mami. Huwag ka na magalit. Ihanap ko na kayo ng bago, pero ipangako nyo sa akin na hinding-hindi nyo naaawayin yon, ha? Ay, kasi naman pwede bang kung maghahanap ka ng bago, huwag yung aanga-anga at hindi ko na kaya pang habaan ng pasensya ko. Alam mo namang allergic ako sa tanga at higit sa lahat, sa mga malamya at sa mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ayoko na rin sa masyadong bata pat walang gaano alam sa trabaho. Ay, ang hirap naman kasi dahil walang ibang tama sa inyo kundi... Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Ay, sabi ko ho, tama naman kayo. Nakakairita naman talaga yun. Hayaan nyo, Mi. Tsaka sana makahanap na tayo ng talagang makakasundo ninyo. Sana nga, dahil kung hindi, di bali na mag-isa na lang ako dito kesa atakihin ako sa puso dahil sa sobrang inis. Napabuntong hininga na lamang si Daryl, sabay pumasok muna sa kanyang kwarto para dalhin ang kanyang gamit at makapagpalit ng damit. Masaya namang naghain si Christy para sa kanyang anak na natitiyak niyang hindi pa nanananghalian. Nang lumabas ang binata sa kanyang kwarto, ay napangiti naman yon nang makita ang masarap na ulam na nakahain sa mesa. Mukhang masarap yan ah. Si Lia bang? Siyempre hindi. Alam mo namang hindi ko ipinagkakatiwala sa ibang kusina natin. Bukod sa baka lasunin ako, baka bigla na lang may lumiyab at masunog ang bahay na pinaghirapan mo. Isa pa, walang makakatalo sa timpla ko, no? Wala ka mahanap na mas masarap na pagkakaluto ko ng bulalo, kahit pa umikot ka sa buong Pilipinas. Oo naman, Mi. Umupo na kayo, sabayan nyo na akong kumain at siguradong gutom na rin kayo. Tsaka, ano yun? Sa mga ginawa nyo kanina, ito, paghahainan na rin kita. Naku, hindi pwedeng magutom ang mami ko na sobrang ano? Sobrang mahal na mahal ko. Matapos kumain ni Daryl, ay natulog muna yon upang maipahinga ang kanyang katawan. Bandang 4:00 na ng hapon nang siya ay magising. Patuloy naman sa pagluluto ng mga paborito niyang pagkain si Christy, katulad ng nakaugalian nito kapag umuuwi ang kanyang anak. Naglakad-lakad naman sa may labas ng tarangkahan si Daryl at nagpalingon-lingon sa kanilang mga kapitbahay. Bigla namang napatili ang isa sa mga kasambahay doon nang makita ang gwapong piloto. Agad yung lumabas at pinaghampas pa ang braso ng binata. Aray, pambihira naman oh. Masyado mo naman yata akong na-miss, Ate Carlota. Kanina pa kita hinahanap. Ano kasi, baka may kakilala ka sa probinsya nyo na naghahanap ng trabaho. Padadalhan ko na agad ng pamasahe at syempre, bibigyan din kita ng pampaayos dyan sa napakaganda mong pilik mata.
Nangako naman ng babae na tutulungan ang binata, ngunit panay ang usisa noon kung bakit umalis na naman ang huling kasambahay. Ano kasi, kailangan daw ng tatay na may sakit. Kailangan ng trabaho pero mas kailangan niyang alagaan yung tatay niya. Tumango-tango na lamang si Carlota at nagpatuloy pa yon sa pakikipagkwentuhan kay Daryl. Maging ang ibang kasambahay ay panay din ang silip dahil aliw na aliw ang mga yon sa pagiging magandang lalaki ng binata. Panay hawak naman sa braso niya si Carlota para inggitin ang mga yon. Inabot ng 5:00 ng hapon ang pagkukwentuhan ng dalawa. Mabuti na lamang hinanap yun ng kanyang amo dahil hindi na rin malaman ng binata kung paano magpapaalam kay Carlota at naririndi na rin siya sa samot-saring kwento nito. Agad naman nang tumawag sa kaibigan si Carlota para magpahanap ng gustong magtrabaho bilang kasambahay. Sa kabilang banda, habang nagsasara ng bintana si Ivana ay natanawan naman niya ang pasuray-suray niyang kinakasama na si Greg. Nilingon niya ang kanyang anak na si Toto. Naglalaro yun sa masikip nilang sala, hawak ang nag-iisa nitong laruan, na regalo naman sa kanya ng kanyang lolo Berto, ang tiyuhin ng kanyang tatay Greg. Agad niya yung iginiya sa loob ng kwarto at ipinasara ang pintuan. Nanay, bakit po? Anak, huwag kang lalabas ha. Dito ka lang, lalo na kapag galit ang tatay mo, ha? Po, galit na naman si tatay. Lasing na naman po siya, Nay. Ivana! Ivana! Nanay, natatakot po ako. Sige na anak, diyan ka lang muna. Ako nang bahala sa tatay mo. Mahal na mahal ka ni nanay, ha? Huwag kang iyak dahil lalo lamang magagalit ang tatay mo. Agad namang isinara ni Toto ang pinto ng maliit na kwartong yun, ngunit bahagya siyang nakasilip sa awang ng mga tabla. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang takot na takot ka, ha? Siguro galing dito yung lalaki mo, no? O baka naman tinatago mo dyan? Ano na naman bang pinagsasasabi mo? Ako? Manlalaki? Hindi na nga ako magkanda-ugaga sa mga gawaing bahay at dumidiskarte pa kung paano tayo makakarao sa araw-araw tapos pag-iisipan mo pa ako ng kung ano-ano? At talagang niyayabangan mo pa ako? Alam mo, hindi mo ako maloloko. Siguradong may lalaki ka. Yun ba yung diskarten sinasabi mo? Gamitin ang katawan mo sa ngalan ng pera? Ano? Ano? Ha? Magsalita ka. May lalaki ka ba? Sumusobra ka na. Ang dumi-dumi ng utak mo. Wala ka nang ginawa kundi magsugal at maglasing tapos pag uwi mo, ikaw pang galit at pagbibintangan ako ng bagay na hindi ko naman ginagawa. Hindi ako marunong manlalaki katulad ng iniisip mo. Alam mo yung utak mong problema. Yan ang marumi at nababaliw ka na. Ito na ang huling beses na masasaktan mo ako. Hindi mo na nga kayang gampanan ang obligasyon mo sa amin ng anak mo. May gana ka pang manakit. Wala kang kwenta. Naririnig mo? Wala kang kwenta at pagod na ako sa ugali mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasama ka na sa lalaki mo? Iiwan mo na ako? Hindi kita iiwan para sumama sa ibang lalaki o maghanap ng iba. Dapat nun ko pa ito ginawa. Pero umasa ako na magbabago ka pa. Hindi ko lang gagawin to para sa sarili ko. Ayaw ko lumaki si Toto na ito ang kamumulatan niya. Alam mo ba kung gaano katakot sa iyo ang anak mo? Alam mo ba yon? Napakadrama mo. Ang sabihin mo kung ano-anong pananakot ang ginagawa mo para lumayo sa akin ang loob ng batang yan. Bakit? Ako ba talaga ang ama ni Toto? Ha? Sumagot ka! Aray! Bitawan mo ako! Napakahayop mo talaga! Aray ko! Nagmamadaling kinatok ni Ivana ang kwarto at binuksan naman yon ng bata na noon ay humahagulhol at nanginginig sa takot.
Kinuha ni Ivana ang isang malaking bag at nagmamadaling inilagay doon ang mga damit nilang mag-ina at ilang importanteng gamit. Halika na anak, kailangan na nating umalis habang hindi pa nagkakamalay ang tatay mo. Nanay, saan po tayo pupunta? Hindi ko pa alam. Basta kailangan na nating umalis dito. Lakad takbo ang mag-ina at gamit ang flashlight ay nakarating sila sa bahay ng tiyuhin ni Greg. Inabot din sila ng 1 oras bago nakarating doon. Chong, nandyan po ba kayo? Si Ivana po to. Lolo Berto, nandito po kami ni nanay. Naalimpungatan namang bumangon si Mang Berto. Maaga kasi yung nakatulog dala ng pagod dahil dumayo yun sa Karatig baryo para manggamot. Oh, bakit may dala kang bag at pawis na pawis kayo? Sus Mariosep, gabi na. Ano ba nangyari? Ano na naman na nangyari dyan sa mukha mo? Sabihin mo nga sa akin. Ay, sinaktan ka na naman ba ng siraulo kong pamangkin? Opo, sinaktan niya po si nanay, lolo. Inaaway niya po lagi si nanay. Ayaw ko na po kay tatay. Ayaw ko na po dun, lolo. Hindi niya po kami love. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka dapat naging padalos-dalos sa mga desisyon mo. Mas maigi pang pinalaki mo na lang mag-isa itong si Toto kaysa nakikita niyang kawalang hiyaan ng tatay niya. Eh sige na, tumuloy na kayo. Butit may tira pang pagkain dyan. Gutom ka na ba, apo? Opo, lolo. Gutom na po ako. Pwede niyo po ba akong subuan? Abat, naglambing pa itong apo ko ha. Siya, sige, susubuan kita. Ilagay mo na yung gamit niyo sa kabilang silid, Ivana. Ano nang plano niyo ngayon? Magpapahatid po sana kami ni Toto bukas sa kabilang isla. Ano po kasi, mas mabuti na pong mas malayo para hindi na kami guluhin ni Greg. Siya, sige. Huwag kayong mag-alala at palagi ko kayong dadalawin doon. Kumanda sa akin ang Greg na yan. Kahit pamangking ko pa siya, tuturuan ko siya ng leksyon. Sana'y matauhan na siya sa mga kalokohan niya. Doon na nagpalipas ng gabi si Ivana at ang kanyang anak na si Toto. Madaling araw, agad nang umalis ang mga yon papunta sa kabilang isla kung saan nakatira ang kapatid ni Ivana na si Ami. Samantala, kagigising lamang ni Ami at naisipan niyang magwalis-walis sa labas ng kanilang bahay. Nagiinit naman ng tubig ang kanyang asawa na si Nelson. Napalingon yon sa may tarangkahan nang marinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Ivana. Ivana? Oh, anong nangyari at... Toto, magmano ka sa tiya Ami mo? Ate, pwede bang dito muna kami ni Toto? Anong nangyari dyan sa mukha mo? Bakit ang dami mong pasa? Sinaktan ka na naman ba ni Greg? Alam mo, hindi na tama ang ginagawa niya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Wala akong pakialam kung makagawa ako ng kasalanan para lang makaganti sa lalaking yon. Tingnan mo nga yung sarili mo. Palagi ka ba niyang sinasaktan, ha? Ate, kumalma ka nga muna. Patuloyin mo kaya muna kami ng pamangkin mo. Huwag ka mag-alala, okay lang naman ako. Mamawala din naman to eh. Ay, ewan ko sa'yo. Sige na, akin na yung bag mo. Toto, naku, ang laki na ng pamangkin ko. Namiss ka ni tita. Naku, pawis na pawis tong anak mo. Sino naghatid sa inyo dito? Medyo maalon pa naman. Si Tatay Berto, ate. Buti naman at hindi niya kinukonsinti ang walang hiya at irresponsable niyang pamangkin. Ay nako, mas maigi pa yatang yun na lang ang napangasawa mo kaysa naman... Ay, Nelson, mahal, nandito si Ivana at Toto. Magandang umaga po, Kuya Nelson. Magandang umaga rin. Bah, ang mahal namin pamangkin. Ang laki-laki mo na. Dito raw muna sila at sinusumpong na naman si Greg. Wala namang problema. Kami lang naman dito ng ate mo. Isa pa, miss na miss ko na tong poging to eh. Mahal, asikasuhin mo nga muna yung mga galos ng kapatid mo at ako na magluluto ng almusal natin, ha? Binihisan muna ni Ivana ang kanyang anak
at pagkatapos ay may kung ano namang pinahid si Ami sa pasa ng kanyang kapatid sa muka at sa braso nito, matapos punasan yun ng maligamgam na tubig. Ay, dapat kagabi mong patugin ginamot. Alam mo ang dapat kay Greg? Barangin para magtanda. Nako, subukan niya lang na pumunta dito at manggulo. Malilintikan talaga siya sa akin. Huwag na huwag mong gagawin yan, ate. Nangako tayo sa isa't isa na hindi na tayo tutulad kay nanay. Ayaw ko mangyari sa atin ang nangyari kay Lola at gayon din sa kanya. Kahit ano namang gawin natin doon, hindi naman na talaga siya magbabago eh. Ang mahalaga, hindi na ako babalik sa kanya. Ano nang pinaplano mo ngayon? Ate, gusto ko sana maghanap ng trabaho eh. Kasambahay, kahit malayo okay lang. At kung pwede sanang iwan ko sa iyo tong si Toto. Alam kong maalagaan mo siya ng maayos, ate. At sa'yo ko lang din pwedeng ipagkatiwala ang anak ko. Wala namang problema sa amin ng kuya mo. Kaya lang, baka manibago ang bata na hindi ka kasama. Sa bagay, masasanay din naman siya. Kung gusto mo talaga ng trabaho, mabuti pa ikaw na lang ang pumasok doon sa sinasabi ng kaibigan kong si Carlota. Maigi doon at malapit sa kanya. Ano, gusto mo ba? Oo, ate. Gusto ko. Susubukan ko. Gusto ko makaipon para sa pag-aaral ni Toto. Sa susunod na pasukan mag-aaral na siya eh. Gusto kong maibigay ang pangangailangan niya. Ay, alam mo naman, walang-wala akong maaasahan kay Greg at ayaw ko na maging parte pa siya ng buhay namin. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Mamberto pauwi sa kanyang bahay, natanawan niya si Greg na noon ay nakatayo sa may tarangkahan. Habang papalapit na siya ay kapansin-pansin sa mukha nito ang galit. Anong ginagawa mo dito? Nasa na mag-ina ko? Mag-ina mo tapos sa akin mo hahanapin? Nasaan nga ba sila? Ano, iniwan ka na? Huwag na kayong magmaang-maangan, alam ko naman na alam nyo kung nasaan sila. Umuwi ka na sa bahay mo. Makipag-inuman ka o magsugal ka hanggat gusto mo. Basta wag mo na lang din guguluhin ang mag-ina mo. Huwag mo akong kukulitin dahil kapag ako napuno sa'yo, may kalalagyan ka sa akin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo sinasabi sa akin kung nasan sila. Ah, ganon. Sandali lang, ha? May kukunin lamang ako. Kalmadong pumasok si Mamberto at nang lumabas yon ay may dala yung karit at nakasuot din sa kanyang bewang ang kaluban ng kanyang itak. Ano? Aalis ka o pupugutan na kita ng ulo? Wala ka nang ginawang tama? Anong klase kang lalaki, ha? Hindi mo na nga kayang buhayin sina Toto. Sasaktan mo pa ang nanay niya. Nang makita ni Greg kung gaano kagalit ang kanyang tiyuhin, nagtatakbo na lamang yon pauwi. Hinabol pa yon ni Mang Berto. Wag na wag ka nang gagawa ng ikakapahamak ni na Ivanang hayop ka. Dahil sisiguruhin ko na ako na mismo ang puputol dyan sa sukay mo. Makalipas ang isang linggo, mangiyak-ngiyak si Ivana habang pinagmamasdan ang natutulog niyang anak. Ate, kayo na lamang ang bahala sa kanya. Hindi ko na siya gigisingin. Nagpaalam naman na ako kagabi eh. Sigurado ka? Baka naman umiyak yan kapag nagising na wala ka sa tabi niya. Anak, aalis na si nanay. Mahal na mahal kita. Magbabait palagi at susunod sa tiyo at tiya mo, ha? Nanay, aalis ka na? Kailan po kayo babalik? Ikaw talaga? Hindi pa nga nakakaalis si nanay eh. Mamimiss kita, anak ko. Basta laging tatawag si nanay sa'yo, ha? I love you, anak. I love you too, nanay. Huwag ka na po mag-cry. Hindi nga po ako nag-cry kasi sabi mo, kailangan strong ako. Bumangon sa pagkakahiga si Toto at hinagkan ng maraming beses ang kanyang ina pagkatapos pahirin ang mga luha noon. Smile ka na, Nay-Nay. O siya, mag-iingat ka doon, ha? Mag-iingat ka para sa napaka-cute at napakabait kong pamangkin. Sige na, hinihintay ka na ni kuya mo sa labas.
Ipapahatid kita sa bayan. Pagdating mo sa Quezon, tawagan mo ako agad, ha? Kinarga ni Ami ang pamangkin nito papunta sa labas ng bahay. Halata sa mata ng bata ang lungkot at pagpipigil ng iyak katulad ng ipinangako niya sa kanyang ina. Ibinaba niya saglit ang bata at nagpakarga pa yon kay Ivana. Lalo lamang siyang nakaramdam ng lungkot. Bago tuluyang umalis, mahigpit niya ring niyakap ang kanyang ate Ami. Ate, salamat ha. Huwag mong pababayaan ang anak ko. Kayo na ni Kuya ang bahala sa kanya. Kung sakaling matagalan ako o hindi ako makakauwi, ha? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Sige na, at baka maiwan kayo ng bangka papuntang bayan. Basta, tawagan mo lamang ang numerong yan sa cellphone na dala mo, ha? Para namang dinudurog ang puso ni Ami ng mga oras na yon. Napabuntong hininga na lamang yon habang yakap ang pamangkin niya na hindi na mapigilang humagulgol nang makitang naglalakad na ang kanyang ina papalayo. Nang makarating sa bayan, habang naghihintay ng bus na kanyang sasakyan ay nagulat naman siya nang makita ang isang lalaki na nakaupo at sakto namang nagtama ang kanilang paningin. Agad siyang tumalikod para hindi siya makilala noon. Ivana? Ivana, patawarin mo ako. Sabi ko na nga ba dito kita makikita. Aalis ka? Saan ka pupunta, ha? Nasaan si Toto? Nasaan ang anak natin? Huwag ka mag-iskandalo dito. Nasa mabuting kalagayan si Toto. Kung gusto mo mapatawad pa kita sa lahat ng kasalanan mo sa akin, hayaan mo na muna ako. Magtatrabaho ko para sa anak natin. Magtatrabaho? Baka naman manlalalaki ka at gumagawa ka lang ng kapag hindi ka tumigil, ipagsisigawan ko rito kung gaano ka kawalang kwentang tao. Ano? Itong tatandaan mo, kapag nalaman ko na may lalaki ka, kukunin ko sa iyong anak natin at hinding-hindi na siya babalik sa iyo. Kukunin mo? Tapos, ano naman ang ipapakain mo sa kanya? Ni hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo. Anong matututunan ng anak ko sa iyo? Magsugal? Mag-inom? Tumigil ka na sa kayabangan mo dahil bukod sa yabang at pananakit mo, wala ka naman ng ibang alam. Sakto namang dumating na ang bus na sasakyan niya, kaya agad nang sumakay si Ivana at hinayaan na lamang si Greg na magsisigaw sa galit. Sinaway naman yon ng ilang mga rumorondang pulis sa terminal, maging ng mga security guard na naroon. Kinabukasan, bandang 5:00 ng madaling araw, pagkarating sa terminal ay tinawagan niya agad ang numero na naroon. Nakaparada at naghihintay na si Daryl upang sunduin ang bago nilang kasambahay. Nagulat pa siya nang makitang halos kaedaran niya lamang yon. Maraming salamat po sa pagsundo, sir. Walang anuman. Ivana, tama? Opo. Ivana nga po. Ako naman si Daryl. Anak ako na makakasama mo sa bahay araw-araw. 55 years old ng nanay ko pero malakas pa siya. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho sa bahay. Gagawin mo lang kung anong iuutos niya. Medyo strikta siya pero kapag nahanap mo ang kiliti niya, siguradong magkakasundo kayo. Sana nga po. Marunong naman po ako sa mga gawaing bahay, lalo na't nakapagtrabaho na rin po ako bilang kasambahay nung dalaga pa ako. Mukhang magkaedaran lang tayo May asawa ka na pala? May anak ka na rin? Meron po, isa. Nice. Buti pinayagan ka ng asawa mo magtrabaho. Ano po? Hindi naman na po kami okay ngayon. Nakikitira po ako sa kapatid ko, kasama yung anak ko. Masyado po kasing mabait yung tatay ng anak ko Ay, wag na nga lang po natin siyang pag-usapan. Pasensya ka na Ivana, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Sa totoo lang, nahihirapan akong hanapan ng kasambahay si Mami. Mabilis niyang ayawan o minsan inaaway niya. Kapag pinatulan siya, ayun, aalis naman. Kaya sana medyo habaan mong pasensya mo kapag tinotopak si Mami, ha? Ganun po ba? Baka naman po dahil nagkakaedad na siya at talagang may kasalanan naman yung... Ay,
Di bali ho, gagawin ko po ang lahat para magustuhan niya ako. Hindi po kayo magsisisi. Sisiguraduhin ko ho na magkakasundo kami ng mami niyo. Hindi naman kasi pwedeng wala siyang kasama sa bahay at nagkakaedad na nga tapos bihira lang ako makauwi at hassle sa trabaho ko. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa habang nasa biyahe. Naging porsigido naman si Ivana sa kabila ng ilang mga sinabi ni Daryl na negatibo tungkol sa kanyang ina. Nang makarating sa bahay, sinalubong pa sila ng matandang si Christy. Malayo pa ay napakaganda na ng ngiti noon. Oh, siya ba yung bago nating kasambahay? Magandang umaga po, madam. Ako nga po. Ako po si Ivana. Magandang umaga rin, Iha. Tuloy ka sa napakaganda kong bahay. Ang ganda-ganda mo naman. May katisayan pero mukhang ang dami mo na yatang pinagdaanan sa buhay. Ang dami mong pasa. Ano nangyari? Ngumiti na lamang si Ivana at mas piniling hindi dugtungan ang pag-uusisa ng matanda tungkol sa kanyang mga lumang pasa sa braso at muka. Pasimple naman siyang sinulyapan ni Daryl at nakaramdam yun ng awa para sa babae. Mukhang ang kinakawawa to ng kinakasama niya. Ay, swerte na lang talaga ng mapapangasawa ko. Kaya lang kapag naiisip ko si Mami, wag na lang siguro. Kung ang mga kasambahay nga sinusungitan niya, yung mapapangasawa ko pa kaya. Hinatid ni Christy si Ivana sa isang may katamtamang laki ng kwarto. Ito ang magiging kwarto mo. Maganda, di ba? Malinis din yan dahil magdadalawang linggo pa lang naman mula nung umalis ang dati naming magnanakaw na kasambahay at saksakan ng tamad. Ma, ayan ka na naman. Kalimutan nyo na yon. Anong kalimutan? At saka bakit ba sinasaway mo ko Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Okay lang ho yun. Huwag po kayo mag-alala. Maayos po ako magtrabaho. At higit sa lahat, hindi po ako magnanakaw. Gusto ko pa magtrabaho ng maayos para po hindi na kayo ma-stress. Naku, mabuti naman. Sige na, walis-walisan mo na muna ng konti at ayusin mo yung mga damit mo. Gamitin mo yung isang aparador. Yan lang ba ang mga damit na dala mo? Opo, madam. Makapaghanap nga ng hindi ko na ginagamit na damit. Magkasing katawan lang naman tayo Ibibigay ko na lang sa'yo. Paano? Maiwan muna kita dito, ha? Pagkatapos mo dyan, magpahinga ka muna. Matulog ka at siguradong puyat at pagod ka pa sa biyahe. Ako na muna magluluto ng ulam natin. Salamat po, madam. Sige, maiwan na muna kita. Gigisingin na lamang kita kapag kakain na. Bukas ka na mag-umpisa magtrabaho. Matamis na ngiti ang itinugon ni Ivana sa matanda na noon ay maaliwalas ang pagmumuka na animoy gustong-gusto ang kanilang bagong kasambahay. Ay, salamat naman sa Diyos at mukhang nagustuhan ni Mami si Ivana. Sana magkasundo rin sila sa mga gawaing bahay dahil kapag hindi ko na alam kung saan pa ako maghahanap ng kapalit. Habang nagse-cellphone ang binata ay nilapitan yun ni Christy, dala ang ilang mga pinaglumaan nitong damit. Anak, tingnan mo, babagay kaya to kay Ivana? Naku, mamahali ng mga to. Kawawa naman kasi ko konti lang at luma ang mga dala niyang damit. Mi, bigay yan ha. Baka makalimutan nyo na naman at... Ano akala mo sa akin? Ulyanin? Makapagluto na nga lang. Anong gusto mong ulam, ha? Kahit ano po, Mami. Halos lahat naman ng luto nyo sobrang sarap Punong-puno ng pagmamahal. Kaya wag na nagtatampo. Pinapaalala ko lang naman po sa inyo. Ang sabihin mo, ang sama-sama ng tingin mo sa akin. Paano? Mas pinaniniwalaan mo pa ang ibang tao kaysa sa akin sa sarili mong ina. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ay! Mi, wag na magtampo. Sorry na. I love you, Mami. Che, wag mo nga ako I love you dyan. Papalis ka na naman, inaaway mo pa ako. Napailing-iling na lamang si Daryl sa inasal ng kanyang ina. Mula nang iniwan sila ng tatay niya nung siya ay nasa high school pa lamang, ay malaki na ang pinagbago ng ugali nito. Batid niyang matagal nang nilalabanan ng kanyang nanay ang sakit na bipolar at depresyon.
Kaya nababatid niya na matapos ang gamutan ay may mga pagkakataon na bumabalik pa rin yun. Lalo na't matagal ng panahon na hindi sinisipot noon ang kanyang doktor sa paniniwala na siya ay magaling na. Matapos magluto ni Christy ay agad nang naghain yun. Pagbalik sa sala ay nakangiti na siyang muli na parang walang nangyari. Kinuha nun ang mga damit na ibibigay niya kay Ivana at tumungo sa kwarto ng babae, kung saan ay mahimbing pa yun na natutulog. Ivana, gising na. Kakain na tayo. Tinapik-tapik yon ni Christy ng dahan-dahan hanggang sa siya ay magising. Sorry po, madam. Napasarap po yata yung tulog ko. Okay lang. Bumangon ka na't kakain na tayo. Umidlip ka na lang uli pagkatapos natin kumain. Heto nga pala yung mga damit na sinasabi ko sa'yo. Sa'yo na yan. Nako, maraming salamat po, madam. Napakabait niyo naman po. Agad na silang tumungo sa kusina at kumain ng tanghalian. Pagkatapos kumain ay agad naman nang tumawag si Ivana sa kanila para ipaalam ang kanyang kalagayan. Alam mo, ate, mabuti na lang mabait yung amo ko, pati na rin yung anak niya. Binigyan nga ako ng damit eh. Sa tingin ko magkakasundo talaga kami. Salamat naman sa Diyos kung ganun. Ay, siya nga pala, ate, kumusta si Toto? Ayun, kasama ng kuya mo sa bukid. Nag-e-enjoy na at kahapon ay maghapon akong kinukulit-kulit at iniiyak-iyakan. Sabi ba naman, pauwi na raw kita. Ay, kawawa naman ang baby ko. Namimiss ko na rin tuloy siya. Salamat, ate, ha? Basta wag mo kaming alalahanin dito, lalo ng anak mo. Mahal na mahal namin ang batang yon, lalo na si kuya mo. Alam mo naman, sabik ng magkaanak yon, kaya lang... Ay nako, hindi ko na maibibigay yun sa kanya. Okay lang yun, ate. Ituring nyo na lang na sarili nyong anak si Toto. Kapag wala na ako, di kayong kikilalanin niyang pangalawang magulang. Ayang ka na naman. Ang hilig mong magsalita ng ganyan. Ikaw naman, masyado mo naman binibigyan ng ibang kahulugan ng sinasabi ko. Sige na, ate, tatawag na lang ulit ako, ha? Kapag sumahod ako, magpapadala ako ng panggastos niya dyan. Hindi naman na kailangan. Ipunin mo na lang muna yan. Basta magdadala ako para naman maipasyal niyo si Toto at para pandagdag niyo sa gastusin niyo dyan. Sige na, ate, sabihin mo na lang kay Toto na tumawag ako. Bye, ate, may gagawin na ako. Makalipas ang 1 linggo, maayos pa rin ang pakikitungo ni Christy kay Ivana hanggang sa makaalis na ulit si Daryl para bumalik sa kanyang kondo. Bago umalis ang lalaki, napilit niya ang kanyang ina na magpakonsulta ulit sa psychiatric doctor nito. Niresetahan ulit yon ng mga gamot para hindi na sumpungin. Inilihim nila yon sa kanilang bagong kasambahay dahil ayaw ng matanda na may makakaalam sa kanyang kondisyon. Mi, alis na ako, ha? Sa susunod na buwan na lang po ulit kung sakali makakauwi ako. Lagi mong iinumin yung gamot mo, ha? At saka, iwas sa stress at huwag mong aawayin si Ivana. Mukha namang maaasahan talaga at mabait siyang tao. Hindi na tayo makakahanap ng ganyang kabait na kasambahay, sige ka. Oo na, huwag mo na nga akong alalahanin. Mag-iingat ka sa trabaho mo, anak. I love you, Mami. Ivana, alis na ako. Ikaw nang bahala sa mami ko, ha? Kumaway na lamang ang babae na noon ay abalang nagliligpit sa sala ng kanilang bahay. Kinagabihan, hawak ni Christy ang bote ng mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor. Isinilid niya yon sa garbage bag, sabay itinabi sa cabinet sa may kusina. Hindi ako baliw. Wala akong sakit, kaya hindi ko iinumin ang mga gamot na yan. Wala akong sakit. Makalipas ang 1 buwan. Ivana, halika muna. Mamaya mo na nga tapusin yung nilalabahan mo. Medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Pwede mo ba akong hilutin? Sige ho, madam. Teka, parang napapadalas na ho yata ang pagsakit ng ulo nyo.
Siya nga po pala, tumawag ho sa akin si Sir Daryl kanina. Ipaalala ko raw ho sa inyo na may check-up po kayo. Hindi naman po sa nakikialam ako, pero may sakit po ba kayo? Anong sakit? Siyempre wala. Gusto niya lamang na lagi ako nagpapatingin sa doktor. Iba talaga kayong mayayaman, madam, no? Pwede kayong magpatingin sa doktor kahit anong oras nyo gustuhin. Samantalang kaming mahihirap, kahit may sakit na, magtitiis na lang. Sobrang mahal kasi magpa-check up at ang mahal ng mga gamot, kaya lalo lamang kami nagkakasakit. Kapag tumawag ulit siya, sabihin mo na kapunta na ako. Ay, napakakulit talaga ng anak kong yan. Mula bata, ganyan na siya sa akin. Ikaw, kumusta naman ang anak mo sa probinsya? Okay naman po. Miss na miss ko na nga po si Toto eh. Mabait naman po ang anak ko. Para po siyang si Sir Daryl. Siya po ang pinaguhugutan ko ng lakas araw-araw. Bakit? Nasaan ba yung tatay ng anak mo? Wala ba siyang trabaho? Wala na po akong balita sa kanya. Huwag na lang po natin siyang pag-usapan at... Ay, sige po madam. Hilutin ko na lang po kayo. Pagkatapos po, magpahinga muna kayo sa kwarto ninyo. Ay, siya nga pala. Yung sahod mo, heto. Yung 3,000 ay naipadala ko na sa kapatid mo, katulad ng sabi mo. Maraming salamat po, madam. Iipunin ko po ito para sa anak ko. Mabuti naman kung ganon. Lagi na lamang siyang umiiwas kapag nababanggit ko ang tatay ng anak niya. Hindi kaya kabit siya? Hindi imposible. Malamang sa malamang katulad ka rin ng dati kong kasambahay na sumira ng pamilya ko. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Napakuyom na lamang yon ng kamao, sabay tila ba naghahabol ng kanyang paghinga. Bigla rin yun nakarinig ng mga bulong sa kanyang tenga, sabay hinawi ang mga kamay ni Ivana na labis namang ikinagulat ng babae. Okay lang po ba kayo, madam? Okay lang ako. Sige na. Bumalik ka na sa paglalaba mo. Matutulog na muna ako. Sige po, madam. Tawagin niyo na lamang po ako kung may kailangan po kayo. Tumango na lamang si Christy, ngunit habang tinitingnan ang muka ni Ivana ay ibang katauhan ang nakikita niya, lalo na kapag ngumingiti yon. Ang una niyang kasambahay na naging karelasyon ng kanyang asawa at naging dahilan kung bakit dumaan siya sa matinding depresyon. Okay lang ba siya? Baka sobrang sakit lang talaga ng ulo niya. Ay, bakit ba kasi ayaw niya magpa-check up? Tawagan ko kaya si Sir Daryl para... pero baka naman magalit siya sa akin. Di bali na nga lang, siguro naman kapag lalong sumama ang pakiramdam niya, siya na mismo magyayaya sa akin na magpasama sa doktor. Nagpatuloy sa paglalaba si Ivana. Inabot na siya ng 5:00 dahil sa dami ng mga pinalabhan ng matanda na damit at mga kumot na matagal nang nakatago sa mga lumang lagayan nito. Pagkatapos maglaba ay nakaramdam siya ng pagod, kaya naman humiga siya habang tinitingnan ang larawan sa cellphone ng kanyang anak na si Toto. Nakangiti at hinahagkan niya pa yon. Maya-maya pa, hindi niya namalayan na siya pala ay nakatulog na. Naggising siya nang tinapik siya sa balikat ng kanyang matandang amo na si Christy. Bumangon ka na dyan. Kakain na tayo. Nako, pasensya na po, madam. Nakatulog pala ako. Bakit hindi niyo ako ginising kanina? Okay na po ba kayo? Masakit pa po bang ulo niyo? Hindi na. Okay na ako. Hindi na kita ginising at mukhang napagod ka sa paglalaba. Napangiti naman si Ivana sa sinabi ng kanyang amo. Mabait naman siya. Ano kayang hindi nagustuhan sa kanya ng mga dati niyang kasambahay? Buti na lang hindi niya ako sinusungitan at pinagbibintangan dahil siguradong hindi rin ako magtatagal dito. Pagdating niya sa kusina ay nagulat siya nang makita niya na may nakahain ng pagkain sa kanyang pinggan. Sige na, kumain ka na. Masarap yan. Alam ko naman na pagod ka. Oh, eto, humigop ka ng sabaw. Salamat po, madam. Ang sweet niyo naman po sa akin. Ang sarap naman. Sige, ubusin mo lang yan. At mamaya, siguradong hindi ka na makakatulog pa. Tamad, tulog ng tulog. Ilang minuto lamang matapos kumain,
Nakaramdam si Ivana ng paghilab ng kanyang tiyan. Naghuhugas siya ng mga oras na yun at nagpupunas naman ng mesa ang matanda. Aray, mukhang nabigla yata ang tiyan ko. Ang dami ko kasi nakain eh. Ivana, ikaw nang bahala dito, ha? Siguraduhin mong walang nakabukas na mga cabinet dyan, lalo na ang lalagyan ng mga baso at pinggan, at baka pasukin ng mga ipis. Opo, ma'am. Good night po. Naku, kailangan ko na talagang ilabas to. Nagmamadali siyang tumungo sa banyo at pagkatapos ay bahagya naman siyang nakaramdam ng ginhawa. Binalikan nito ang mga hugasin at ilang sandali lamang ay nakaramdam naman siya ng pagkasuka at pagkahilo. Ano bang nangyayari sa akin? Sinubukan niyang maghanap ng gamot sa pagtatae at maswerte naman na nakakita siya sa kusina. Bandang 11:00 na nang bahagyang umayos ang kanyang pakiramdam. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang tumawag si Daryl para kumustahin ang nanay nito, na noon ay tulog na. Kinaumagahan, bumungad naman kay Christy ang napakaraming tawag mula kay Daryl na hindi niya nasagot at mensahe na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magpatingin sa doktor. Ivana? Ivana! Madam, nandito po ako sa labas. Bakit po? Tumawag ba sa iyong Sir Daryl mo kagabi? Opo. Bakit po? Wala. Sige na. Tapusin mo na yung winawalis mo at pagkatapos ay magmamap ka dito sa loob ng bahay. Sige po, madam. Ay, siya nga pala. Kumusta? Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Hindi nga po eh. Sumama po kasi ang pakiramdam ko at... Sige na. Tama ng kwento. Tapusin mo na yan at marami ka pang gagawin. Siguradong nagsumbong ka kay Daryl. Sumbongera ka, ha? Humanda ka sa akin. Habang abala sa labas si Ivana, ay may kung ano na namang pinaplano ang kanyang amo. Makalipas ang ilang minuto. Ivana, hindi ka pa matapos dyan? Tapos na po. Bakit po, madam? May nawawala akong pera at alahas. Kanina pa ako naghahanap sa lalagyan ko at sa kwarto ko. Wala naman ako makita. Ho? Paano naman mawawala? Tayo lang naman po ang nandito sa bahay. Kaya nga, tayo lang dalawa nandito sa bahay, kaya sigurado ako. Dumiretso yun sa kwarto ni Ivana at hinalughog ang kanyang mga gamit. Madam, sandali lang po. Ano po bang ginagawa nyo? Bakit kailangan naka-video at... Bakit? Natatakot ka? Natatakot ka kasi may kung ano kang tinatago dito sa kwarto mo. Wala po. Maniwala po kayo sa akin. Wala? Anong mga ito? Walang hiya ka? Pinagkatiwalaan kita tapos pagnanakawan mo rin pala ako. Ipakukulong kita. Hindi po totoo yan. Hindi ako magnanakaw. Sinungaling po kayo. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan katulad ng ginawa niyo sa mga unang kasambahay niyo. Ayan ang pera niyo at alahas niyo. Mas mabuti pang umalis na lang ako dito kesa... Ano? Tatakasan mong kasalanan mo sa akin? Anong gagawin mo? Sinong tinatawagan mo? Akin na yan! Agad na inagaw at binalibag ni Christy ang cellphone ni Ivana, dahilan para mabasag yon. Ang sama niyo! Ang sama pala ng ugali ninyo! Ganon ha? Agad noong dinampot ang gunting sa may maliit na tukador at itinutok yon sa leeg ni Ivana. Alam mo, ang mga katulad mong kasambahay dapat hindi kinaaawaan. Malandi ka, magnanakaw ng asawa. Tama na po. Hindi ko po alam ang mga pinagsasasabi niyo. Nababaliw na kayo. Anong sinabi mo? Baliw? Hindi ako baliw. Hinila ni Christy ang buhok ng babae at pinaggugupit yon. Pagkatapos ay tinadyakan pa siya noon ng paulit-ulit hanggang sa mandilim ang kanyang paningin. Sa kabila ng edad ng matanda ay malakas pa rin ang pangangatawan noon, lalo na kapag iba ang takbo ng kanyang isip. Habang nanghihina naman si Ivana ay pilit niya itong pinaiinom ng kung ano-anong gamot.
dahilan para bumula ang bibig nito hanggang sa mawalan na ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ivana ngunit napakadilim ng kanyang paningin. May naririnig siyang mga yapak ng paa na animoy palakad-lakad. Gising! Bumangon ka! Ayaw mong bumangon, ha? Hindi man maigalaw ang katawan at maaninag si Christy, ay pakinig na pakinig ni Ivana ang tunog ng nakasalang na tubig. Humahalakhak na kinuha ni Christy ang takure at binuhusan ang ulo ng babae. Napahiyaw si Ivana sa labis na sakit habang humahalakhak naman ang matanda. Hindi pa yun nakuntento. Pinag-uuntog ng matanda ang ulo ni Ivana sa simento hanggang sa dumanak ang dugo. Dugo? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mamatay. Gumising ka! Gumising ka, sabi! Buisit! Hindi ako pwedeng makulong. Hindi! Anong gagawin ko? Walang pwedeng makakita sa'yo. Kumuha yun ng trapal sa bodega at binalot doon ang wala ng buhay na kasambahay. Sabay inilagay niya muna sa may bodega. Pawis na pawis at aligaga ang matanda. Agad niya namang nilinis ang mga bakas ng dugo sa sahig, dahilan para lalong mahapo yun sa pagod. Ilang sandali lamang, biglang tumawag si Daryl, kaya naman lalong nataranta ang ina nitong si Christy. Nanginginig sa kaba ang kamay nito na sinagot ang tawag ng kanyang anak. Mami, kumusta ka dyan? Nakapagpa-check up ka na ba? Ngayon pa lang, anak. Papalis na. Sige po, mag-iingat kayo, ha? Si Ivana, tinatawagan ko rin sana, kaya lang hindi ko makontak eh. Kumusta siya? Hindi niyo naman siya inaaway. Mami, ha? Bakit ko naman siya aawayin? Natutulog siya. Napagod sa paglilinis kanina. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka dyan. Bye! Sandali lang, Mami. Ay, si Mami talaga, oh. Buti naman at wala siyang nirereklamo sa bago naming kasambahay. Pagsapit ng dilim, agad na inasikaso ni Christy ang bangkay ni Ivana. Hinila at isinilid niya yon sa compartment ng pabulok ng sasakyan sa may gawing likod ng kanilang bahay. Pinagtatakpan niya pa yon ng ibang mga lumang bagay para masiguro na hindi yon makikita kaagad. Yan ang nararapat sa lahat ng mga kasambahay na katulad mo. Pare-pareho lamang kayo. Nang araw ding yun, bandang 11:00 ng gabi, napabalikwas sa mahimbing na pagkakatulog si Ami. Ivana? Oh, ayos ka lang ba, mahal? Ang kapatid ko. Mahal naman, nananaginip ka lang. Hindi. Alam kong hindi basta panaginip lang yon. Mahal, pakikuha nga ang cellphone ko. Tatawagan ko siya. Oh, kumalma ka lang. Mamaya magising ang bata at matakot pa sa ginagawa mo. Sigurado ako namimiss niya na ang nanay niya, kaya pati ikaw kung ano-ano na napapanaginipan. Ivana, sumagot ka. Bakit hindi nagre-ring ang cellphone niya? Baka naman lobat, o di kaya pinatay niya lang sadya. Hindi nagpapatay ng cellphone yon. At lalang walang araw na hindi siya tumatawag sa atin. Iba talagang kutob ko. May nangyayaring hindi maganda sa kapatid ko. Mabuti pa, tawagan mo na lang bukas yung kaibigan mong si Carlota. Magkapit-bahay lang naman sila doon, di ba? Sige, matulog ka na, mahal. Ako siguradong hindi na ako makakatulog nito. Huwag ka na masyadong mag-alala dyan. Ang mabuti pa, magdasal ka na lang. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Ami si Carlota at nakisuyo yon na kumustahin ang kanyang kapatid. Pinuntahan naman ng kaibigan nito sa bahay ng matanda, ngunit hindi inaasahan ni Carlota ang magiging sagot noon sa kanya. Agad na tinawagan niya si Ami at ibinalita ang kanyang natuklasan.
Imposible. Hindi naman yun aalis ng walang pasabi. At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya makontak? Ay, ano bang sabi ni Carlota sa'yo? Pauwi na raw at may sakit. Nakausap ko pa lang siya nung nakaraang araw, okay naman siya. Nelson, iba talaga ang kutob ko. Nararamdaman ko, ay Diyos ko. Huwag naman po sana pero siguradong may nangyari masama sa kapatid ko. Kailangan niya ako. Kung talagang uuwi siya dito, dapat ngayong araw darating na siya. Kapag hindi siya dumating mamaya, lalarga ako papuntang Quezon. Ako mismong pupunta doon at aalamin ko kung ano nangyari. Hanggang 5:00 ng hapon ay naghintay sila. Ngunit walang Ivanang dumating at lalo lamang nakadagdag sa alalahanin nila dahil hindi pa rin nila makontak yon. Dahilan para magpasya si Ami na puntahan na ang bahay ng kanyang pinapasukan. Makalipas ang isang araw, bandang 5:00 ng umaga ay nakarating na si Ami sa terminal. Sinalubong pa yon ni Carlota na nag-aalala rin. Lalo lamang lumakas ang kutob ni Ami na may ginawang masama ang matandang amo ni Ivana sa kanyang kapatid, matapos maikwento ni Carlota na walang tumatagal na kasambahay sa bahay na yon. Bandang 8:00, naglakas loob na pumunta si Ami sa bahay ng matanda. Nakabukas ang gate kaya pumasok na siya ng diretsyo. Nadatnan niyang nagdidilig ng halaman si Christy. Magandang umaga ho. Ako po si Ami. Kapatid po ako ni Ivana. Gusto ko lang po sanang dalawin ang kapatid ko. Kapatid? Si Ivana? Nung nakarang araw pa siya umalis dito. Sige na, marami pa akong gagawin. Istorbo. Biglang hinawakan ni Ami ang braso ng matanda at tinitigan ang mga mata nito. Sinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nasaan siya? Ivana! Ivana! Nandito si ate! Anong ginagawa mo? Bumalik ka dito. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka para magkaalaman na. Alam ko, nararamdaman ko at basang-basa ko dyan sa mga mata mo ang mga kasinungalingan. Ito na ang huling beses na tatanungin kita. Nasaan si Ivana? Nasaan ang kapatid ko? Sumagot ka! Habang nag-uusap ang dalawa ay siya namang pagdating ni Daryl na noon ay naguguluhan sa nangyayari. Sino ka at bakit mo sinisigawan ng mami ko? Daryl, anak, tulungan mo ako. Tumawag ka ng pulis at ipakulong mo ang babae na yan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo sinasabi sa akin ang totoo. Ang totoo? Ano po bang katotohanan ng tinutukoy ninyo? Teka, nasan ba si Ivana? At sino ka? Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung nasan ang kapatid ko? Mahigit 2 araw nang nawawala si Ivana. Hindi siya sumasagot ng tawag at alam ko na nandito siya. Alam ko na may nangyaring masama sa kanya. Sa halip na sumagot ay nagtatakbo sa loob si Christy at nagkulong yun sa kanyang kwarto. Nakahawak sa ulo at paulit-ulit na sumasagi sa isip niya kung paano niya pinatay si Ivana. Pinatuloy naman ni Daryl si Ami at tumawag na rin yun ng pulis ayon sa kahilingan nito. Pilit namang binubuksan ni Daryl ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Mami, buksan mo to. Kapag hindi mo to binuksan, mapipilitan akong sirain to. Gamit ang martilyo ay tuluyan niya nang binuksan yon. Humahagulhol si Christy at nanginginig sa takot. Halata sa kanyang itsura na wala yun sa kanyang sarili. Pinatay ko siya. Napatay ko siya. Hindi ko sinasadya. Napatay ko siya. Diyos ko, Mami, bakit niyo ginawa yun? Anong pinatay? Si Ivana, nasaan? Sakto namang dumating ang mga pulis at nagsimula ng magtanong sa pangyayari. Inamin naman ni Christy ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya sinasabi kung nasaan yon. Hanggang sa hinalughog nila ang kabahayan at ang palibot nito.
Natagpuan nila ang umaalingasaw na masangsang na amoy mula sa compartment ng lumang sasakyan sa likod ng bahay, kung saan naroon ang wala ng buhay na katawan ni Ivana. Nagpupumalahaw sa kakaiyak si Ami nang makita ang naaagnas ng bangkay ng kanyang kapatid, lalo na at kitang-kita sa itsura ni Ivana ang kalunos-lunos na sinapit sa matandang amo nito. Bagamat may kondisyon sa pag-iisip ang matanda, ay hindi naman yun maaaring makulong, dahilan para lalong hindi matanggap ni Ami ang sinapit ng kanyang kapatid. Sinagot man ni Daryl ang lahat ng gastos mula sa punerarya hanggang sa makauwi yun sa probinsya nila, ay hindi pa rin maibsan ang galit na nararamdaman ni Ami. Ako na po ang humihingi ng tawad sa inyo. Hindi ko po alam na aabot sa ganito. Tanggapin niyo po sana ang perang ito bilang tulong. Sana po, mapatawad niyo na si Mami. Wala po siya sa... Bibigyan mo ko ng pera. Kapalit ng kapatawaran para sa nanay mo. Buhay ng kapatid kong nawala. Hindi pera. May babalik ba nito ang buhay niya, ha? Isang bata ang naulila dahil sa nanay mong walang puso at mamamatay tao. Nang maiuwi ang bangkay ni Ivana sa bahay ng kanyang kapatid, ay 2 araw pang ibinurol yon. Sa huling gabi ng burol nito ay pumunta si Greg at hindi makapaniwala na totoo nga ang balitang nakarating sa kanya. Ivana, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, mahal na mahal kita. Ivana! Nanginginig ang kamay, dala ng matinding galit na hinablot ni Ami ang kwelyo ng damit ni Greg, sabay hinila at pinagsasampal yun. Ang kapal ng mukha mo na magpakita dito, hayop ka! Ngayong wala na siya, sasabihin mong mahal na mahal mo siya. Alam mo kung naging mabuting asawa ka lang sa kanya, hindi mangyayari to. Hindi aabot sa ganito. Buhay pa sana ang kapatid ko. Tandaan mo to. Pagbabayaran mo ang lahat. Habang buhay kang sisingilin ng konsensya mo. Baliw, walang kwenta. Lumayas ka, mapapatay kita. Mahal, tama na. Greg, sige na. Ang mabuti pa umalis ka na. Hiyang-hiya naman sa sarili na umalis si Greg at napailing-iling pa ang mga taong naroon habang pinagtitinginan itong naglalakad palabas ng tarangkahan. Napayakap naman sa kabaong si Ami habang patuloy sa paghagulhol. Isinusumpa ko. Lahat ng sakit na pinagdaanan mo ay ibabalik ko sa kanila. Wala silang karapatang maging malaya sa lahat ng mga kasalanan nila. Uunahin ko ang hayop na baliw na yun. Papatayin ko siya gamit ang aking itim na kapangyarihan. Magdurusa siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Maya-maya, naramdaman ni Ami ang maliit na brasong yumakap sa kanyang tagiliran. Lalo lamang nadurog ang kanyang puso nang makita si Toto na walang tigil ang pagpatak ng mga luha. Mahigpit niya na lamang na niyakap yun. Wala na si Nainay. Paano na po ako? Gusto ko, Nainay. Gusto ko sama sa kanya. Toto, nandito kami ng Tito Nelson mo. Di ba? Nangako ako kay Nainay na mamahalin at aalagaan ka namin na parang tunay naming anak. Tutuparin ko yun. Huwag ka nang umiyak. Maging ang mga taong nakasaksi sa kaganapang yon ay hindi na natigilan ang pagpatak ng kanilang mga luha. Makalipas ang 1 araw, matapos ilibing si Ivana, 9:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog sina Nelson at Toto. Pumasok si Ami sa isang silid, dala-dala ang kanyang mga gamit sa pambabarang.
Sinimulan niya ang ritual sa pagbasa ng mga kakaibang salita at paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan ng kanyang mga bibiktimahin. Sumpa ng walang hanggang pagdurusa at walang kagalingang sakit ang nararapat sa punot dulo ng lahat ng ito. Sa mahabang panahon, katumbas ng taong pagsasama ninyo ng kapatid ko, luluha ka ng dugo. Hindi ka gagaling sa iba't ibang karamdaman, sugat na pamamahayan ng uod at iba pang nakakadiring insekto. Sa bawat pagpikit ng mga mata mo ay paulit-ulit kang uusigin ng iyong konsensya, Greg. Mananatili kang buhay sa loob ng 7 taon, ngunit ang katawan mo ay magmimistulang nabubulok na bangkay, binabangaw at pantidirihan. Matapos iusal ang mga salitang yon, ay muli yung nagsindi ng isa pang hugis taong kandila at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Christy na noon ay nasa mental hospital at binibigyan ng karampatang gamot sa sakit nito sa pag-iisip. Nagpalingon-lingon yon at nagtago sa ilalim ng kanyang higaan at tinatakpan ang kanyang tainga. Sino yan? Sino ka? Tumigil ka na! Tulong! Papatayin niya ako! Papatayin niya ako! Hinding-hindi mo rin makakalimutan ang gabing ito. Gusto kong baunin mo to bago ka tuluyang lumusong sa impyerno. Ipaparanas ko sa iyo kung paano ang pakiramdam ng minamaltrato na higit pa sa kung paano mo pinatay si Ivana. Kamatayan ang nararapat sa iyong matanda ka. Total hindi mo naman mapagbabayaran sa kulungan ng kasalanan mo. Ako nang tatapos sa kasamaan mo. Nang gabing yon, habang nakasiksik sa ilalim ng higaan, ay biglang may pumasok sa kanyang pinto at hinila ang paa ni Christy papalabas. Halos hindi siya makapagsalita nang makita ang muka ng babaeng yun. Huwag kang lalapit sa akin. Patay ka na. Pinatay na kita. May hawak na matalim na gunting ang babae na isa rin sa mga pasyente roon. Ginamit ni Amy ang katawan noon upang maisagawa ang kanyang plano. Dala rin nun ang karaniwang ginagamit ng mga nurse na panturok bilang pampatulog. Mabilis niya yung itinarak sa braso ni Christy. Ilang sandali lamang nakaramdam yon ng pamamanhid ng katawan. Buhay ang kanyang isip, ngunit tila ba umurong na ang kanyang dila. Gamit ang gunting ay walang kasing bilis na kinalbuyon at ginupit maging ang kanyang mga tainga. Inilabas pa mula sa bulsa ng gown na suot nito ang malaking karayom at sinulid na ginagamit na pantahi sa mga malalim na sugat. Gamit yon ay walang awang tinahi ng babae ang bibig ng matandang si Christy. Nakakita rin yon ng termos sa may lalagyan ng mga pagkain. Pinakiramdaman niya kung puno pa at kung mainit na mainit pa ang laman noon. Sabay bigla na lamang binuhos yon sa muka at katawan ng matanda. Gamit ang may katamtamang laki ng termos ay pinaghampas niya sa ulo si Christy hanggang sa nanlilisik na ang mga mata noon at dinampot muli ang gunting at pinagsasaksak ang matanda sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Samantala, habang hinihipan ang mga kandila at nililigpit ang kanyang mga gamit, ay ngumisi yon, sabay nilingon ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Ivana. Hindi ka dapat kaawaan dahil ang mga katulad mo ay hinding-hindi pagsisisihang pumatay at manakit. Babaeng walang awa at konsensya para pagbayarin ang mga naging katulong mo sa sakit na dulot ng iyong nakaraan. Ngayong wala ka na. Wala ka ng kasambahay na masasaktan at mabibiktima. Makalipas ang 7 taon,
Bitbit ni Mang Berto ang isang bayong na naglalaman ng lutong pagkain mula sa kanyang bahay. Araw-araw bago umalis para manggamot ay dinadalhan niya ng pagkain ang kanyang pamangkin na si Greg na may malubhanang sakit. Nagulat ang matandang lalaki nang madatnan niya yon na may hawak na alak at sarap na kumain ng pulutan nitong chicharon. May mga tali din ang paa at braso nito na may malalalim na sugat na may kung ano-anong lumalabas na insekto at uod. Napapatakip ilong na lamang si Mang Berto sa malansa at tila ba nabubulok ng amoy ng kanyang pamangkin. Ano ba naman at nagagawa mo pang uminom ng alak? Sino bang loko nagbigay sa iyo niyan? Yung mga dati kong tropa. Dinaanan nila ako kanina. Ayan yun na, Chong. Mamamatay na rin naman ako eh. Kita mo naman, pwede na nga yata akong ilibing sa lagay kong ito. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng alak, kaya lulubos-lubosin ko na. Kung pwede nga lang magbaon ito sa langit, ay talaga namang magbabaon ako eh. Ay nako, napakatarantado mo talaga. Lakas din na loob mo magsabi ng ganyan. Sa tingin mo ba, sa dami ng kasalanan mo ay tatanggapin ka pa sa langit? Di ko alam, Chong. Susubukan ko dahil kahit sa kabilang buhay ay makabawi man lamang ako kay Ivana. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Gago ka pala talaga eh. Sana ginawa mo na yan noon pa. Sana ay may maayos at masaya kang pamilya ngayon. Hindi mo na sana kailangang pagdaanan yan. Ay, sigurado ako na nabarang ka. Sa sobrang galit ni Ami sa'yo, hindi ko siya masisisi. Kung talaga nabarang ako, bakit hindi mo ako mapagaling-galing dito sa sakit ko, Tiyo? Maraming beses kong sinubukan na pagalingin ka, ngunit wala namang pagbabago. Ang sumpa ay mananatiling sumpa. Hanggat sariwa pa ang sakit at galit sa puso ng mambabarang, hindi rin basta-bastang mapapawalang bisa ang sumpa na ikinabit niya sa iyo. Kung si Ate Ami nga may gawa nito sa akin, hindi ko naman siya masisisi. Tama lang na maranasan ko ito. Dahil tama naman siya. Wala akong kwenta. Sinayang ko lamang ang lahat. Pagmamahal ni Ivana at pagkakataon na magkaroon ng maayos na pamilya, na hindi ko man lamang nagampanan ang obligasyon ko sa anak namin. Ilang taon na akong naghihirap sa sakit na ito. Ang totoo, handa na talaga akong mamatay. Kung mamamatay man ako ngayon, ayos lang. Siguro nga, lasa na lamang ng alak ang magandang ala-ala na babaunin ko. Ay, buhay. Oo, ayan. Kumain ka muna para naman mabusog ka. Higupin mo yung sabaw para may masmasang ka, ha? Mamamatay ka na't lahat-lahat, alak pa rin yung hawak mo. Aba, tinulugan pa ako. Ilang sandali lamang, napansin ni Mang Berto ang biglaang pagtigil ng paghilik nito. Nang lapitan niya sa higaan ang kanyang pamangkin, ay iba na ang kulay ng labi at kuko noon. Ay, nalintikan na. Greg, gising! Hindi na siya humihinga. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa kahit na imposible. Sana ay mapatawad ka pa rin ng Diyos sa kabila ng lahat. Huwag ka mag-alala. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko pababayaan ang anak mo. Kinaumagahan, nang malaman ni Ami ang tungkol sa pagpanaw ni Greg, ay napangisi ang babae. Mabuti naman. Dapat lamang yun sa kanya. Mahal, tapatin mo nga ako. May kinalaman ka ba sa... Oo, ako ang nambarang sa kanya. Ako nagpahirap at nagbigay ng sumpa hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Oo, ako at hindi ko pinagsisisihan yon.
Mahal naman, alam mo namang isang malaking kasalanan ang ginawa mo. Oo, alam ko, Nelson. At bakit? Sinong hindi nakakagawa ng kasalanan, ha? Sa tingin mo ba kung wala akong ginawa para man lamang sa kapatid ko, mapapanatag ang kalooban ko? Binigyan ko lamang ng hustisya ang pagkamatay niya. Kung isang malaking kasalanan ang nagawa ko, handa akong pagbayaran yon at hihingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Pero sa lahat ng kasalanan ko, yon ang nag-iisang bagay na hindi ko pagsisisihan. Ay, ngayong tapos na ang lahat. Sana naman ay makalimutan mo na rin yon, mahal. Ang importante sa ngayon ay maging mabuting magulang tayo kay Toto. Yon ang pinakamagandang bagay na magagawa natin para kay Ivana. Kung nasan man siya ngayon, alam ko na payapa na ang kalooban niya dahil isa lang naman ang gusto niya. Yun ay ang mapabuti ang kinabukasan ng anak niya. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay dito sa probinsya, igagapang natin ang pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Siya nga pala, hindi ba natin ipapasilip kay Toto ang tatay niya? Hanggang ngayon walang ibang maramdaman si Toto sa tatay niya kundi takot. Sa tingin mo ba gugustuhin niyang pumunta doon? Habang nag-uusap ang dalawa, ay isang pamilyar na lalaki naman ang natanawan nila kasama si Carlota. Nagkatinginan ang mag-asawa at malayo pa ay kumakaway na ang babae, habang ang isa nitong kamay ay nakakapit sa braso ng lalaking kasama nito. Beshi, alam kong magagalit ka pero nandito ako para samahan tong napakagwapo kong jowa. Matagal niya na kasing planong dumalaw dito at makita ang pamangkin mo, yung anak ni Ivana. Oh, ano naman ngayon? Unang-una wala akong pakialam kung nagayuma mo na ang lalaking yan. Pangalawa, kung ano man ang pakay niyo, sabihin niyo na at ayaw kong magsayang ng oras sa inyo. Nandito ho ako para mag-offer ng scholarship para sa anak ni Ivana. Alam kong masama pa rin ang loob niyo pero kung tatanggapin niyo po ito, malaking tulong na ho para sa pag-aaral at future niya. Para naman ho to sa kanya, kaya kung ano man po ang nangyari sa nakaraan, sana po kalimutan na lamang natin. Oo nga naman, Beshi. Ibaba mo ng kilay mo at tanggapin mo ng alok ni Daryl. Hindi naman mapapaaral ng pride mo si Toto. Aba, Daryl, maliban sa tatanggapin ko na yung inaalok mo, mas mabuti siguro na bilhan mo ng bagong bibigyan si Carlota. Masyadong pasmado eh. Pasensya ka na, ate, ha? Kahit napakadaldal nitong asawa ko, mahal na mahal ko yan. Akalain mo yon? Ibang klaseng gayumang pinainom sa'yo nitong kaibigan ko, ah. Sige, tumuli muna kayo. Mamayang hapon pa ang uwi ni Toto. Siya nga pala, Daryl, bago ka umuwi, buti pa magpasama ka sa kabilang isla. May manggagamot doon, baka sakaling magising ka pa sa katotohanan. Mahal, samahan mo kaya? Hanggang ngayon ba naman nag-ookrayan pa rin kayo? Ganito lang talaga kami maglambingan mula pagkabata, kaya masanay ka na, Daryl. Pero mas maganda kung siseryosohin mo ang sinabi ko. Tama na nga, Beshi. Tanggapin mo na lang na sa ating dalawa, ako talagang tipikal na sumakses. Makalipas ang 1 taon, pagkatapos magsindi ng kandila ni Lolo Berting ay nag-alay yun ng panalangin para kay Ivana. Napangiti yun habang naaalala nung unang nakita niya ang dalaga sa pamilihang bayan. Tandang-tanda niya ang magagandang ngiti noon habang nagtitinda ng gulay. Isinasama kasi si Ivana ng kanyang amo tuwing linggo sa pwesto noon sa palengke. Sa unang pagkikita ay labis siya napahanga sa kabaitan at kasipagan noon. Ngunit nang malaman niya na pinopormahan yon ng kanyang pamangkin, ay minabuti niya na lamang pigilan ang paghanga sa dalaga. Kung naglakas loob siguro ako noon, sana'y hindi mo pinagdaanan ang hirap sa piling ni Greg. Siguro naman, maibibigay ko sa iyo ang buhay na hindi man marangya, pero payapa at masaya. Araw-araw kong pinagdarasal na sana'y masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Yun na lang ang tanging magagawa ko para sa iyo.
Habang naglalakad si Toto papunta sa puntod ng kanyang ina, ay natanawan niya ang kanyang lolo Berting. Patakbo siyang lumapit, yumakap at nagmano roon. Buti ho napadalaw kayo kay Nainay. Nainay, na-miss niyo po ba ako? Pasensya na, masyado po kasing maraming ginagawa sa school eh. Alam niyo po ba na malapit na ang graduation namin at akong nangunguna sa klase? Aba, mula elementary ay ikaw na ang valedictorian sa klase ninyo. Napakahusay mo talaga, apo. Buti na lang at nagmana ka sa nanay mo, hindi sa... wala. Okay lang po yun, Lolo. Kay tatay po, hindi ho mangyayari yun. Lahat po ng pagsusumikap na ginagawa ko ay dahil kay Nainay. Kahit maaga niya po akong iniwan, lahat po ng sinabi niya sa akin, hindi ko pa rin po nakakalimutan. Gusto ko po maging proud siya sa akin. Alam mo, Lo, pagdating ng araw, kapag may asawa na rin ako, sisiguruhin ko na magiging mabuting asawa at ama ko. Ay, tama yan, apo. Siguradong proud na proud sa iyo ang nanay mo kung nasaan man siya ngayon. At hindi man kayo nagkausap ng tatay mo mula nang huli kayo magkita. Sigurado ko na pinagsisisihan niya ang lahat ng nagawa niya. Napatawad ko na rin naman po siya, Lo. Sabi nga po ni Nainay noon, masama magtanim ng sama ng loob, lalo na sa sariling magulang. Makalipas ang isang dekada, isa ng piloto si Toto. Sa tulong ni Daryl ay agad na natanggap yon sa trabaho. Naninirahan na sila sa Maynila kasama ang tumayo niyang mga magulang na sila Nelson at Ami. Anak, grabe, sobrang laki naman ng bahay na to para sa atin. Nay, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng maraming apo para naman masulit natin ang bahay na to. Oo nga naman, mahal. Mukhang malapit na rin magpakasal tong anak natin at ang girlfriend niya. Aba, mabuti naman. Gusto ko na rin naman mag-alaga ng apo at tumatanda na tayo. Sayang, sana buhay pa si Lolo Berto para naisama rin sana natin siya dito. Sana buhay rin si Nainay. Sigurado ko na masayang masaya siya sana ngayon. Anak, lahat ng ginagawa mo, lahat-lahat na pagsusumikap mo, alam ko nakikita pa rin niya. Kung gaano ko kasaya ngayon, siguradong doble o triple pa ang sayang kanyang nararamdaman. Paano, Nay? Maiwan ko na po muna kayo. Gabi na, anak. Saan ka pa pupunta? Susunduin ko sa trabaho ang girlfriend ko. Late na nga ho ako eh. Siguradong tinutoyo na naman yun. Para pa namang sinanay yun kung magalit. Aba, wag na magalit at totoo naman kasi. Nako, sige na anak, sunduin mo na ng eroplano para mas mabilis. Ay, sobrang bilis ng panahon. Hindi na batang iyakin ang toto natin. Salamat sa Diyos. Hindi ko akalaing matutupad lahat ng mga pangarap niya na noon ay ginuguhit niya lamang sa kanyang notebook. Tama ka. Yon, ang ganda na naman ng kwento natin. Sobra. Happy ending. Masakit, malungkot, pero sa bandang huli, masaya pa rin ang pamilya ni Toto. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay JM Maghinay. Hi kay Gemma, kay Sally Roldan. Hello po kay Evelyn Lungay. Kay Janet Cisneros. Hi kay Emmanuel Christian Zorilla. Kay Febe Ranada. Hello po kay Emma Dumato. Kay Junel Fuentes. Hi kay Mikoko. Kay Bicolanang Magayon. Hi kay Michelle Marciano. Mami from Doha, Qatar. Kay Jobel Baldonasa, hello kay Ella Heda, kay Jelis Baral at Mira Baral from Lipa, Batangas. Hello po kay Chom Cham Cheb. Hi kay Catalea Soto, kay Chat Advincula, kay Leona Taytay. Shout out sa Galedo family from Rai. Hello po kay Asodisen Serila, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello po kay Belen Malbas, kay Annelie 1988. Hello din po kay Roslyn Jimenez, kay Jaren Beter, kay Jenny Cumia, kay Trio Cavibes.
Hi kay Ramil Fariolin, boss. Kay Edgardo Fontanilla. Hello po kay Jennifer Mauricio. Kay Yang Pasardan. Hello po kay MGS14. Shout out kay Hana Maylin Sesgundo. Kay Mia Espiritu. Hello kay Arlene Torquiza. Kay Narajup. Ha, tama po ba? Sorry po. Maraming salamat po sa suporta nyo, sir. Hi po kay Uncle Dayong, kay Meng Paraton, kay Mirna Lampasan, kay Marie, kay Michael Del Rosario, from Lucy Buendia. Hi din po kay Riza Alibay. Hello sa RGW Garments, Boss Roland, at Big Boss Glenda, syempre, from Bastamage ako. Hello po kay Kurt Mina, kay Jessica Rojas, kay Crisilda Sotil, kay Jennifer Sacris. Shout out kay Angelina Ignacio, kay Leia from Rayumi. Hello kay Mel Santarita, kay Glovina Perales, kay Lydia Lopez, kay Shauma TV, boss, hi po, kay Danica Dulnuan, kay Mirna Alfaro, kay Jerlyn Batal, kay Era Choi, kay Josie Aniban. Shout out kay Rose Anmara, kay Analie Valiega, kay Pureza Tagiwalo, kay Elizabeth Dungka, kay Jade Guevara, kay Rosalie Sabroso, kay Estely Reyes, hi kay Cherry Mukbanger ASMR. Shout out kay Desiree De Los Santos, kay Christy Gaitan, hello kay Sheena Enriquez. Shout out po kay Ma'am Irma Umali, kay Merly Amistad, kay Corazon Cacalda, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Vilma Bautista, kay Chris Alcantara, kay Alma Naong. Hello po kay Elizabeth Hardanil, kay Ami Viray, at kay Rosalina Bogayong. Para po sa hindi natin nabanggit, marami pa po tayong video. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, alagaan po natin ang ating mga sarili. Mag-enjoy po tayo sa buhay, huwag pong puro problema ang iisipin natin. Yung problema nandyan lang yan, matatapos po yan. Pero dapat maging masaya tayo. Kahit anong ginagawa natin, ang dami-dami ko na pong sinasabi. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.